Good morning, tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 30 January 2025, nandito tayo sa aklat ng Ang Sulat ni Santiago. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Panimula, ang sulat ni Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Maraming paglalarawan ang ginagamit ng sumulat para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungan, maayos na pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Buhat sa pananaw ng isang mananampalataya, tinalakay niya ang iba't ibang bagay, gaya ng kayamanan, kahirapan, tukso, mabuting asal, pagtatangi, pananampalataya at gawa. Dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas at kababaang loob, paghatol sa kapwa, kayabangan, katyagaan at panalangin. Binibigyang diin sa sulat na ito ang kahalagan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pamumuhay Kristiyano. Nilalaman, Panimula chapter 1 verse 1, pananampalataya at karunungan chapter 1 verse 2 to verse 8, ang dukha at ang mayaman, chapter 1, verse 9 to verse 11, pagsubok at pagtukso, chapter 1, verse 12 to verse 18, pakikinig sa pagsasagawa, chapter 1, verse 19 to verse 27, babala laban sa pagtatangi, chapter 2, verse 1 to verse 13, pananampalataya at mga gawa, chapter 2, verse 14 to verse 26, ang Kristiyano at ang kanyang dila, Chapter 3 verse 1 to verse 18, ang Kristiyano at ang sanlibutan, chapter 4 verse 1 to chapter 5 verse 6, iba't ibang tagubilin, chapter 5 verse 7 to verse 20. Ibig sabihin hanggang chapter 5 siya guys. Unang sulat, ang sulat ni Santiago, chapter 1 verse 1, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa, pananampalataya at karunungan. Verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na ay tinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong. Verse 8, pagbago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya, ang mahirap at ang mayaman. Verse 9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos. Verse 10, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Verse 11, ang damo ay nalalanta. Sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan, ang pagsubok at ang pagtukso. Unang sulat, ang sulat ni Santiago, chapter 1, verse 12. Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Linagyan ko na to ng tanda kahapon, nawala pa rin yung ano. Kaya hirap ako maglipat. Manipis kasi masyado. Verse 13. Ayan nagkadalaglagan na yung tanda. Hayaan mo na. Verse 13. Ulitin ko yung verse 12 guys.
Ang pagsubok at ang pagtukso. Verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Santiago chapter 1 verse 13, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Verse 14, natutokso ang tao kapag siya naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Verse 15, kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Verse 16, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Verse 17, ang lahat ng mabuti ay ganap ng kaloob, ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyan mang pagbabago. Verse 18, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Pakikinig at pagsasagawa. Santiago chapter 1 verse 19, pasensya na guys, nagmamadali lang, ubos na naman kasi oras natin. Pakikinig at pagsasagawa. Verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Verse 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa panganingin ng Diyos. Verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin na ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 23, sapagkat nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Verse 24, at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang hitsura. Verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ng pagpalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Verse 26, inaakala ni naman na siya relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Verse 27, ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Babalalaban sa pagtatangi. Santiago chapter 2 verse 1, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaki may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit. Verse 3, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang umupo. Verse 4, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Verse 5, mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyo ng mabuti, hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Verse 6, ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi at sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Verse 7, hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos na sa kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 9, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Verse 10, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Verse 11, sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya ring nagsasabing
ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Verse 12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong paghilos at pananalita sapagkat hatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Verse 13, walang awa na hatulan ng Diyos ang di marunong maawa, ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Pananampalataya at mga gawa. Verse 14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Verse 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisot at walang makain. Verse 16, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang na idudulot sa kanya iyon? Verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Verse 19, Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Verse 20, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Verse 21. Verse 21, guys. Lumalabo na naman paningin ko. Verse 21, ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang anak niya si Isaac, hindi ba? Verse 22. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Verse 24, diyan ninyo makikita na itinuturing ng matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya tinanggap bilang matuwid. Santiago chapter 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Bukas na itong chapter 3, guys. Bye everyone. God bless.